So ito mga paps, unang test natin, 24mm na na nut, no? So yan, stock yan, hindi pa yan yan, kita naman, hindi pa siya naluwagan, puro kalawang. Test natin. So yan, bilis. Opo, lang. Ang bilis na. So yan mga paps, dito tayo magte-test sa gulong ng Starex. So yan mga paps, paalala ko lang, hindi naman natin sinisiraan tong si Tiyumon kasi maliit naman siya talaga, no? Hindi niya kayang luwagan to kasi sobrang higpit nito, tinutubo kasi to kapag hinihigpitan Alam mo naman yung mga vulcanizing, kapag naghigpit yan sobrang higpit. So yan, reverse ko, no? Check, full charge yung battery. Ang size nito 21mm. So walang pag-asa, no? Hindi niya talaga kaya. Ito yung si Highcock. Yan, siyempre wala tayong cut. Ayan, naka-reverse. So ayan, saglit lang, malakas talaga, no? Kasi nga naman malaki tong si Highcock. Siyempre isa pang test. So ayan, reverse. So hindi kaya, no? Masyado siyang mahigpit itong si Highcock. Ayan, bilis, no? Saglit lang pala. Muling nagbabalik DJ MBR Everyday DIY. At kung bago ka pa lang sa channel ko, yon ang hindi ko alam. So yun mga papsi, umpisahan na natin. Alam nyo kung ano to? Ako kasi hindi ko alam kung ano to. Pakita ko rin siya na ang malapitan. So yon ang kanyang brand, no? Highcock. Ayun, meron siyang rito, letter L, no? Highcock L, yon. Raw siya, 700 Newton meter, no? So 1,800, 2,200, yan siguro to RPM. So yon, 21 volts as usual. So merong nagbabasa, meron din parang turumpo. Yang pinaka gearbox, no? Meron siyang protection na rubber, no? Ayan, maganda rito. Tapos naka Allen bolt na yung dito sa pinaka bolt ng kanyang gearbox. Rubberize yung itong pinaka block. Ayan, maganda rito. Syempre hindi siya madulas. Yan ang isa sa mga magandang impact wrench kapag rubberize yung, syempre hindi yan dudulas. Ayan, pakita ko na rin si Tiyumon. Mas malaki talaga tong si Highcock. Nung ordering ko kasi itong si Highcock, ang akala ko ganito lang siya kalaki, no? Hindi ko akalain na mid-torque na to yung mga ganitong size. Ayan, madako naman tayo. Ano nga ba yung kasama nito ni Highcock? Siyempre meron siyang kasamang dalawang baterya. Ito naman yung hindi ko nagustuhan dito. Ito yung pinaka
ayokong binabanggit, no, yung mga negatibo o pangit sa mga nire-review natin, pero kailangan din natin sabihin, no, para sa ating mga subscriber. Hindi ko nagustuhan yung baterya. Dalawa nga siya pero sobrang gaang. Pupusta ko yung baterya nito. Ano lang to, 5 piraso lang ang laman nito, tag 5, no? Kasi ang gaang niya, obvious naman yung kanyang pinaka charger, no? Ang laki ng charger. Mabanggit ko lang to mga paps. Ako kasi hanggat pare yung gumamit ito kasi ang laki ng kinakain na space, no? Mas gusto kong gamitin yung mga ganitong charger, yung meron siyang plug nos dito. Ayan, may saksakan naman to ng jack para rito. So yung ganito, ano lang to, ayoko nito, ito makaalat. Dagdag ko na rin mga pop, syempre may kasama tong socket wrench. Hindi ko na siya papakita, 4 na piraso lang naman, pampatagal lang yun. Dagdag ko na rin to mga pops, yung kanyang battery slot, no? Makita slot kasi yan. So yan, testing natin yung unit. Syempre meron siyang reverse, meron din siyang forward, meron din siyang LED sa harapan. Yon mga paps, no, napaka-importante ditong LED na to, lalong-lalo na kapag meron kayong ginagapang sa dilim. Ito naman yung kanyang battery indicator. Ayun yung 3 ilaw rito. So yon, umilaw ng 3, so ibig sabihin full charge yung battery. So ito naman mga paps, yung nagustuhan ko rito yung kanyang reverse. Ayan, naka-reverse. Kasi yung reverse niya, meron siyang gear selector, no? Speed selector. Ayan, check natin. Ayan, nakalagay isa sa number 3. Siyempre malakas yan. Number 2. So yun, medyo bumagal. Number 1. Siyempre mas mabagal. Meron din siyang auto stop or auto brake. So yan, ginagamit yan tulad nga ng lagi kong binabanggit para hindi malaglag yung tornilyo mo, kaya meron siyang auto stop. Kadalasan kasi sa ibang impact wrench yung kanyang speed selector sa forward lang. So yan, check din naman natin yung kanyang forward. Ang kanyang forward, meron siyang 4, no? 4 na speed. Ito maganda rito, pangkaraniwang kasi 3 lang. Ayan, number 1. Ayan, number 2. Yan yung kanyang number 3. Ayan, meron pa siyang pang-4. Galing ha? Okay, check din natin yung kanyang trigger switch. Siyempre tuloy-tuloy ang ating munting palabas, no? Madalas kasi may nagko-comment sa mga videos natin kung pwede raw gawing 10 yung ganitong baterya, kasi nga tulad ng nabanggit ko kanina, 5 piraso. Pwede po yun. So yan, papakita ko na rin sa inyo pagsasamahin natin yung battery nito. Yan yung kanyang baterya, 5 piraso lang siya talaga. At ang kanyang BMS, meron siyang 3 MOSFET, wala nga lang siyang thermal sensor. Yung kanyang battery capacity, ayan, 1,500 milliamps.
mga paps na pagsama-sama na natin tong 10 baterya. So dalawang 1,500 no milliamps, magiging ano na siya 3,000 milliamps. So yan, check natin kung buhay pa tong baterya na to, no? Tingnan natin. So yung buhay pa, no? Tinanggap naman niya yung kanyang organ transplant. Siyempre, compare din natin kay TU Moon. Ito yung TU Moon na BL, no? Yung mid torque, mas malaki ng konti. Sa tingin ko, ano lang to, parehas lang to siguro ng laman loob, no? So sa haba naman, no, magkasing haba lang. Bigat naman, mas mabigat ng konti itong si Haico.